Christmas season na naman. So, meron na naman tayong mga Christmas tree decoration sa ating bahay. Last year, pinadalan ako ni PCBWay ng dalawang magkaibang board design para sa Christmas tree pansabit na may LED at battery. So, gagayahin natin ito ngayon dahil gusto ko naman ang star shape. So, simpleng tutorial lang to para sa sariling disenyo natin na kakaiba ang sukat o kakaiba ang disenyo. So, gawa na lang tayo ng sarili nating star shape na printed circuit board. So, sa online, naghanap ako ng SMD na LED na self-changing. Pero wala akong makita. Ang nakita ko tong true hole na 3mm LED na self-color changing. So, mura lang to. Tapos, bumili rin ako ng battery holder para sa CR2032 na battery. Gawin natin tong star shape PCB. Simulan na natin. Ang video na ito ay handog sa atin ng PCBWay. Ang PCBWay ay manufacturer ng printed circuit board sa China. Sa halagang $5 ay makaka-order tayo ng 10 printed circuit board sa unang order natin. Bukod pa dito ay meron din silang PCB assembly, 3D printing services at CNC services. Kaya't kung may proyekto tayo, printed circuit board man yan o 3D printing, ay pumunta lamang sa PCBWay.com. Simulan natin to sa pag-drawing ng star. So, gagamit ako ng program na Paint ng Windows. Pwede rin tayo mag-search sa Google kung gusto natin. So, star lang naman to. Simpleng star. Kaya, Paint na lang ang ginamit ko. Tapos, save ko lang yan as JPEG. Tapos, dito tayo sa KiCad 8.0. At ito yung gamit kong software pan-design ng printed circuit board. Gawa lang tayo ng bagong project. Pinangalanan ko lang tong Star 2024. Tapos, dito tayo sa diretso na tayo sa PCB editor. Tapos, punta tayo dito sa add reference image. So, magiging reference natin tong image na to. Ilagay lang natin siya dyan. Tapos, dito, i-adjust lang natin yung scale niya. So, depende yan kung ano ang output na gusto natin. So, nilalakayan ko lang, in-adjust ko. Tapos, ang napili kong sukat ay 95mm yung length niya. Halos kasi laka lang ng mga dating design natin. Pag okay na tayo sa sukat, pwede natin gamitan. So, depende sa hugis ng gagawin natin. Dito gagamitin ko ang line tool, tapos sa edge cut lang ako. Itatrace ko lang yung star. Para ma-adjust natin ng pino yung crosshair natin o yung mouse natin, didiinan ko lang yung control sa keyboard. So, ayan. Meron na tayong star. Tapos, lagyan natin ito ng sabitan. So, dodrawingan ko lang ito ang bilog. Tapos, arc tool. At i-atras ko yung dalawang guhit sa taas. Itatama lang natin siya. So, ayan. Meron na tayong star na may sabitan. Tapos, dito, dahil nga 3mm LED ang gagamitin natin. Sa dimension ng LED, meron tayong height na 4.3mm at 3mm yung lapad. Pero gusto ko siyang butas kasi magbubutas ako ng, ang estimate ko, lalakihan natin ng konti, 4mm ang lapad niya, 6mm ang height. So, dilitan ko lang yung reference image ko na star para yun saan ang gagawin kong marking. Pero mamaya mag-adjust ko pa to. Tapos nung nakuha ko na yung sukat niyan, copy-paste na lang bago niro-rotate ko gamit ang keyboard R, shortcut R. Kaso hindi ako satisfied dito kaya nag-drawing ako ng bilog para lang basihan. Tapos ito walang shortcut Medyo tagit-tagilid nga pero minano-mano ko na maglagay ng butas para sa LED na 3mm. So ito na yung output natin. Medyo hindi siya perfect pero maganda na. So, sumusunod na yung butas ng PCB sa kamay ng star natin. So, tatanggalin ko yung bilog na yan na ginawa lang natin reference. Tapos, dadalawa lang naman pyesa natin dito, LED tsaka battery. So, yung battery holder ng CR2032. Dito na rin ako mag-a-add ng part sa PCB editor. Meron namang add part dito. Search ko lang ang CR2032. At yung gamit kong holder ay true hole.
Tapos, punta ako sa schematic, drawing ko yung 5 LED. At syempre, meron ding battery holder dito o power supply para magkaroon tayo ng trace. Tapos, mag-a-assign tayo ng footprint sa ating LED. Pero dito, gagawa tayo ng special footprint niya. So, punta ulit tayo sa main page ng KiCad. Dito tayo sa footprint editor. Gawa tayo ng bagong footprint. Pangalanan ko lang tong LED star. Tapos, add pad tayo. 2 pad lang gagamitin natin. So, hindi naman maselan yung LED natin. Mapapahabol natin paano ito. Pero, ayon sa datasheet niya, 2.54 mm ang pitch o yung pagitan ng 2 paa. So, tinama ko lang dito. Tapos, isang pad hinabaan ko para sa palatandaan ng anode o yung positive ng LED. Yan din yung mabang paa ng LED palagi. Tapos, save lang natin to. Dito ko lang siya isa-save sa custom footprint ko. Tapos, balik na tayo sa schematic editor para i-assign ang bagong gawang footprint natin dito sa 5 LED. Tapos, balik tayo sa PCB editor at itatapat natin to dun sa 5 butas ng LED natin. So, sa bottom ko ilalagay lahat ng parts. Kaya makita natin kulay asul yan. Dun siya lahat sa ilalim. Itatapat ko lang, medyo matrabaho, adjust na rotate hanggang masatisfied ako. So, mata-mata lang to kung gagawa ko dito. So, tingin-tingin lang. Bago tayo mag-trace, maglalagay muna ako ng add field zone. So, yung tatakpan natin yung buong printed circuit board. Dito sa bottom muna. Hugis star din, di ba na nagpas. Tapos, pinili ko siyang ground. Ayan. Kaya makita natin sa yung mga ground pad natin ay kumonekta na kusa. Tapos na-trace ko lang tong paanong LED. So, simple lang naman siya. Tapos sa front copper layer, naglagay rin ako ng add field zone para naman sa positive ng battery. So, ayan na yung design natin. Tapos na. Kompleto na to. Pero para magkaroon ng buhay yung star natin, lagyan natin ng mga design syempre o silk screen. So dito naganap na ako kay Google ng mga image na posibleng ilagay ko dito. Tapos punta ulit tayo kay KiCad sa image converter. So load source image ko lang. Tapos adjust ng black and white threshold. Adjust ng tamang sukat at export to clipboard. Tapos balik kay PCB editor at paste o control B. So paulit-ulit lang. Hinanap ko lang yung tamang sukat tsaka tamang design na magugustuhan ko. Ganon din sa kabila, sa baligtaran. Paulit-ulit lang ang proseso. Adjust balik hanggang masatisfy tayo. Tapos ngayon satisfied na ako dito. Okay na sa akin to. Gagawin ko na siyang Gerber file. Ngayong Gerber file na siya, in-upload ko na sa PCBWay. Sa PCBWay.com. Pupunta lang tayo sa quick order at add Gerber file. So inad ko lang dito yung Gerber na ginawa natin. Dito sa ibabaw, may lalabas dyan na Gerber to image. Nakita ko yung star ay putol. Pero nakanote naman dyan na pwedeng mali yan. Kaya ang ginawa ko, ay binuksan ko yung online Gerber viewer ni PCBWay at in-upload ko ulit dun yung Gerber file. So dito sa online Gerber viewer ni PCBWay ay makikita rin naman natin yung top tsaka bottom. So dito walang problema kaya pagpatuloy ko na ang pag-order. Ang in-order ko ay 5 pirasong kulay red, 5 pirasong white, at 5 pirasong green. Ang total natin ay $40.11. Pero ang presyo ng PCB ay $15 lang. So, sa $5 kada kulay. Ang mahal talaga dito yung shipping cost. Dahil DHL ang pinipili ko palagi. Tapos, ayan, ilang araw lang, dineliver na kagad sa atin. At umiilaw na siya. Joke lang po. Inassemble ko yan. Madali lang naman assemblein. Pinutulan ko lang yung paa ng 3mm LED. Tapos sininang ko na. Napakasimple lang naman niya.
At ayan, meron na tayong sariling design na printed circuit board na kakaibang hugis. Hugis Star. So ilang taon na natin itong magagamit sa ating Christmas tree. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana may natutunan kayo sa video na to. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat. Paalam!